Hello class, this is the story of Bataan and Corregidor. It's one of courage and sacrifice and the enduring spirit of freedom enduring World War II. Halina't samahan ako at talakayin ng karaan. Life in Bataan was harsh. Beyond imagination, the soldiers faced immense hardship, food and medical supplies quickly ran out and tropical diseases spread rapidly. Despite exhaustion, hunger, and the relentless attacks from Japanese forces, they held their ground with their bravery and unity. Sa panahon ng World War II, naging sentro ang labanan ang Pilipinas. Dito ay pinakita ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang tunay na kahulugan ng kabayanihan. Hindi lamang sila lumaban gamit ang armas, kundi pati na rin ang gamit ang kanilang puso at paninindigan. Sa kabila ng gutom, pagod at kawalan ng pag-asa, patuloy nilang pinaglaban ang ating lupang sinilangan. Ang Bataan at Corregidor ay naging simbolo ng lakas ng loob at pagkakaisa ng dalawang lahi na pinagbuklod ng isang minimithing kalayaan. By April 1942, after months of grueling battle, the defenders of Bataan were forced to surrender. What followed became one of the darkest moments in history, the Bataan Death March. Matapos ang ilang buwang matinding labanan, napilitang sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan. Hindi dahil sa kawalan ng tapang, kundi dahil sa labis na gutom, sakit at kawalan ng supply ng pagkain at armas. Ginawa nila ito upang maligtas ang natitirang buhay ng kanilang mga kasamahan. Ngunit pagkatapos ng pagsuko, nagsimula ang isang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan, ang Bataan Death March. Mahigit 75,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang pinalakad ng mahigit 100 kilometro. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, wala silang sapat na pagkain o tubig at marami ang pinahirapang, binugbog at pinaslang sa daan. Marami sa kanila ang hindi nakarating sa dulo ng marcha dahil sa labis ng pagod, gutom at karahasan. Ang Death March ay naging simbolo ng matinding sakripisyo at paghihirap ng ating mga bayani. Isang paalala ng kalupitan ng digmaan, ngunit higit sa lahat ng kanilang tapang at pag-ibig sa bayan. One of the most significant figures during this time was General Douglas MacArthur, commander of the United States Army Forces in the Far East. MacArthur initially led the defense of the Philippines, but as the situation worsened, he was ordered to leave for Australia. Bago siya umalis ng bansa, nangako siya sa mga Pilipino at sa mga tauhan nito. Ang iniwan niyang katagang, I shall return. The story of Bataan and Corregidor is not just a tale of war. It is a story of sacrifice, unity, and the unbreakable Filipino spirit. The bravery of these heroes lives on, in our freedom, in our history, and in the hearts of all who remember them. Their legacy is eternal. This is the legacy of heroes.